morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga kamanggagawa, kapatid sa pananampalataya, at higit sa lahat sa mga miyembro ko sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Isa pong mabiyaya at mabungang umaga sa lahat. Magandang umaga at sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. So tayo po muna ay sama-samang manalangin at hidingin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po ang iyong patuloy na paglilinis, pagpapatawad sa aming mga nagawang pagkakamali. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, sa magitan po ng aming pagbubulay-bulay ng iyong salita ngayong umaga, ay tunay nga na ikaw ay aming maparangalan at masamba sa Espiritu at katotohanan. Muli, O Diyos, hinihiling namin ang patuloy na pangungusap ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Salamat pong muli sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ganito po ang sinasabi sa kanyang salita sa unang Juan 5:3 hanggang 4. This is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ganito po sa Tagalog naman ang kanyang sinasabi. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang utos o ang kaniyang mga utos, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nais ko pong pansinin natin ngayong umaga yung tinatawag na kung papaano po natin naikikip yung commandment o yung utos, mga utos ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pag-keep ng commandment sa buhay ng isang mananampalataya ay tunay ngang sinasabi ng banal na kasulatan na sa isang tunay na mananampalataya, hindi po ito isang kabigatan. Yung sabi sa English, burdensome. Kung ating nararamdaman yung tinatawag na pagsunod sa kautusan ng tila napakabigat, mukha po yatang ito'y salungat sa tinuturan ng banal na kasulatan na hindi naman kabigatan o hindi magiging mabigat ang pagsunod natin sa kautusan kung tayo nga ay tunay na anak ng Diyos. Subalit hindi natin maiwasan ang katanungan na bakit nga ba hindi magiging kabigatan ang pagsunod sa kautusan? Samantalang ang katotohanan ay meron ngang tinatawag na law versus grace. Pero hindi naman natin gaanong mapag-uusapan ito. Sa halip ay popokus lamang tayo dito sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na binabase sa unang Juan 5. Bakit hindi magiging kabigatan ang pagsunod sa kautusan? At ito po ang sinabi ng ating kapatid na si Juan, na kung saan ay ipinapakita niya na yung new birth
o yung kapanganakang muli na sinasabi at yung pananampalataya at sinangkapan ito ng tinatawag na pag-ibig, no? Ng pag-ibig, no? Pag-ibig sa Diyos. Ginamit niya paano yung faith ay nilagyan niya ng tinatawag na pag-ibig, no? Sabi doon that hindi magiging mabigat ang pagsunod sa Diyos sa kanyang mga kautusan kung tayo po ay mayroong pag-ibig sa Diyos. No? And that is the key of doing commandments in our life. Hindi siya maging burdensome sa atin kung tayo po ay born of God. Kung tayo po ay mayroong new birth, hindi po maging hadlang yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Dahil sabi niya, everyone who has been born of God overcomes the world. So the new birth is what overcomes the worldly obstacle to keeping God's commandment without burdensome. Bakit nga kaya, no? Nung hindi pa tayo mananampalataya, ay naroroon na, parang nga talagang sabihin natin na parang napakabigat o mabigat na sumunod. Parang ang hirap sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. Pero ngayong tayo ay anak ng Diyos o tinanggap na natin si Lord as our personal Lord and Savior, parang nagbago yung lahat, parang naging madali na sundin yung kautusan ng Panginoon. In our own experience, sa ating sariling karanasan, nagiging madali siya the more na nakikilala mo si Lord, the more na nakikilala mo ang Diyos sa buhay mo, the more naman na napapalapit ka sa Kanya, the more na umiibig ka sa Kanya. Habang lumalalim yung relasyon natin sa Diyos at napapalapit tayo sa Kanya, nakikilala natin Siya, nai-inlove tayo sa Kanya, parang mas lalong nagiging madali ang pagsunod sa Diyos. Ano po mga kapatid, no? In my own experience, ganun po yun. The more I in love sa God, the more na mas nagiging madali. At nagkaroon ng pagkakataon ito nung panahon na nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoong Diyos. Naging ama ko siya at naging anak niya ako. Doon nagsimula yun eh. Kaya yun yung premise na sinasabi ni John sa 1 John 5:3 and 4 na if you are born of God, hindi burdensome sa iyo yung pagsunod sa Diyos dahil nagkakaroon ito ng pagkakataon na ma-establish yung relationship mo sa Diyos at mapamahal sa iyo ang Diyos. At the more na nai-inlove tayo sa Panginoon, the more na nakikilala natin siya at nai-inlove tayo sa Kanya, hindi nagiging burdensome ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. And finally, He adds na, sabi niya, at ito ang nagiging dahilan din naman that yung victory ay na-overcome natin yung sanlibutan. Nagiging mapagtagumpay tayo sa mga kalalagayan o mga pangyayari sa sanlibutan na kung saan ay mas higit tayo ngayong nagtatagumpay because of that what we call this faith, no? So the new birth overcomes the worldly obstacle to burden-free commandment keeping because the new birth gives rise to faith. Hindi lamang yung pag-ibig ng Diyos ang na-establish natin, yung pag-ibig natin sa Diyos na hindi lamang yun ang na-establish natin nang tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos, kundi yung ating ding pananampalataya ay nahuhubog. Yung ating pananampalataya ay lalong lumalalim
yung ating pananampalataya, ay lalong nagkakaroon ng ah, pagkaunawa patungkol doon sa mga salita ng Diyos o sa kanyang mga commandment, no? So, yung miracle ng new birth creates faith, no? Yung miracle ng new birth, ito po yung naglikha sa buhay ng bawat isa sa atin ng pananampalataya na naging dahilan upang yakapin natin, naging dahilan upang yakapin natin ang lahat-lahat sa Diyos na kung saan ay ipinakita sa magitan ng kanyang anak na si Kristo. No? Yun ang naging dahilan upang tayo po ay maging obedient o sumunod sa ating Panginoong Diyos. The more na nagiging desirable yung temptation, the more naman na kung saan ay napagtatagumpayan natin ito. Kahit na maraming mga tukso, maraming mga bagay sa sanlibutan na maaaring magbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo'y matukso o matalo, pero masigit po na naroroon na yung ating pag-ibig sa Diyos at yung ating paghahawakan o yung ating pagtitiwala sa Diyos, yung pananampalatayang tinatawag, ay siya po yung naging dahilan upang tayo po ay naging mapagtagumpay laban po doon sa sanlibutan. Ano? And that is what we call means faith and love sa ating Panginoon. Yung ating mahalin ang ating Panginoong Diyos. At ito po yung sinabi rin ng isang theologian na si Jonathan Edwards, na kung saan nag-conclude po siya that saving faith implies love. Yun po yung sinabi ni Jonathan Edwards, na nung tayo tumanggap sa Panginoon at tayo po ay naligtas, no, ang kasunod po kaagad nun, yung faith na yon na ginawa natin, hinakbangan natin, ay nag-iimplika po ito ng pag-ibig sa Diyos. And our love to God enable us to overcome the difficulties that attend keeping God's commandment. So, yung saving faith na yon that nag-i-imply ito ng pag-ibig, yun po yung nagmo-motivate upang tayo po ay maging obedient sa ating Panginoon. Yun po ang nagbibigay ng lakas, yun po yung nagbibigay ng kapangyarihan, yun po yung may malaking bahagi na nagbibigay ng epekto upang tayo po ay makapag-produce ng obedience sa atin pong pagsunod sa ating Panginoon. At sa aking palagay naman, tama po si Jonathan Edwards, yung isang theologian na yun. Tama po yun. Sa aking palagay, sapagkat in reality, ganun naman po talaga, di po ba? Subukan mo na nasubukan natin yun nung hindi pa tayo mananampalataya. Parang ang hirap sundin ang kautusan. Pero nang tinanggap na natin si Lord as our personal Lord and Savior, hindi na siya mahirap sundin. Naging madali dahil naroroon ang pananampalataya at naroroon din naman higit sa lahat ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. So another way to say it is that faith in Christ is not just assenting, no? It's not just assenting. Yung yung mga commandment ng Panginoon, yung atin pong mga nababasa sa banal na kasulatan, hindi lamang tayo sumasang-ayon. No, hindi lamang natin sinasang-ayunan ito, sa halip natututuhan natin itong yakapin, natututuhan natin itong tanggapin, at natututuhan natin itong sundin. So yun po yun no? That this true faith embraces Christ in whatever ways the scriptures hold him out doon sa mga tinatawag na sitwasyon sa ating buhay sa pangkasalukuyan. So yan po yung sinasabi ng ating kapatid na si Jonathan Edwards, that this embracing is one kind
of love to Christ. So, sino po dito yung mga nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo? No? Sino po dito ang mga nagmamahal sa ating Diyos? Dahil kapag ganun po ang mga pangyayari sa ating buhay bilang anak ng Diyos, hindi lamang po tayo sumasang-ayon. Tama po yan, tama po yan. Kundi ini-embrace din natin, sinusunod din natin. That kind of obedience ay talagang nakikita sa buhay ng isang anak ng Diyos. Therefore, there is no contradiction between 1 John 5:3 on the one hand, which says that our love for God enable us to keep His commandments. And pagdating sa verse 4, on the other hand, which says that our faith overcomes the obstacle of the world that keep us from obeying God's commandment. So love for God and Christ is implicit in faith. Ulitin ko po, no? Love for God and Christ is implicit in faith. At yan po yung dinefine, no? John defines the faith that obeys according to 1 John 5:5. The one who believes that Jesus is the Son of God, they are the one who embraces the commandment of God. Amen po ba? No? Yung mga naniniwala, yung mga nananampalataya, yung mga nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, sila po yung nag-e-embrace. Sila po yung tunay na mayroong pag-ibig sa Diyos. Sila po yung mga tunay na nakakasunod sa commandment ng Panginoon. Nakakasunod sila dahil sa tunay na mayroon silang pananampalataya at mayroon silang pag-ibig sa Diyos. So yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At habang sinusunod nila yung commandment ng Diyos, hindi po yun kabigatan. Hindi po yun burdensome sa bawat isa sa atin o sa bawat isang mananampalataya. So, believing that Jesus is the Son of God means embracing the significance of the truth, the value of that reality. It means satisfied with Christ as the Son of God, and all God is for us in Him. So hoping na lubusan nating naunawaan na totoo naman talaga. No? Meron ka bang kabigatan sumunod sa kautusan ng Lord? Sa tingin ko pagka ganun, medyo may problema yung faith and love natin sa Panginoong Diyos. Lagi ko po yung hinahalimbawa sa church na hindi mabigat ang pagsunod sa Panginoon kung mahal natin siya at nagtitiwala tayo sa Kanya. No? Hindi po ba kapag ganun din sa parents natin Kaya nga po merong magulang, merong family, because family is the representation of the unseen God. Para sa kaalaman po nating lahat, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero meron tayong magulang dito sa sanlibutan na kung saan they are the perfect representation ng ating pong relationship sa Diyos. Kaya nga, makikita natin, sabi nga doon sundin natin ang ating mga magulang. Kung mahal natin ang ating magulang at meron tayong tiwala sa mga sinasabi ng ating magulang, hindi po magiging mabigat yung pagsunod sa ating magulang. Tama po ba? No? Pag sinabi ng ating magulang na, anak huwag ka munang lalabas dahil delikado ang baka mamaya mapahama ka dyan. So, kung mahal natin yung magulang natin, hindi tayo magiging mahirap na hindi sumunod. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya na yung Kanyang sinasabi ay para din sa atin at mahal niya tayo. So, ganun din po sa Diyos. Ganun po yung sinasabi ng 1 John 5:3 and 4 na kung saan hindi nagiging mahirap ang pagsunod, hindi ito kabigatan sa isang mananampalataya kung mahal niya at mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. So, magandang umaga po. Nawa sa ating
pagsunod sa buong maghapong ito sa ating Panginoong Diyos, ay mas lalo natin siyang mamahal, mas lalo natin siyang mahalin, at mas lalo natin pagtiwalaan ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay sa araw-araw na pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Nawa po tayo pinagpala at nawa po tayong lahat ay patuloy na makaranas at hindi lamang sumang-ayon doon sa mga nababasa natin sa salita ng Diyos, kundi ito ay ating embrace, atin nating yakapin sapagkat mahal natin ang Diyos. Amen po ba? So God bless us all. Magandang umaga. Tayo pong muli ay manalangin at ipagkatiwala natin sa Diyos ang araw na ito. O aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang araw na ito na kung saan ay patuloy na sa amin pong pagsunod sa iyong mga kautusan ay hindi po ito patuloy na maging kabigatan, bagkus ay magampanan namin at mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng mga temptation na darating sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na una naming naranasan at patuloy naman namin itong gagawin, Panginoon, sa magitan din naman ng aming pagmamahal sa iyo at ng amin po, Panginoong, pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Salamat po muli sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng karangalan at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Patuloy niyo po kaming ipanalangin at ang inyong lingkod ay meron din pong gawain ngayong umaga sa Ternate, Cavite. Kami po ay maglilinis ng karagatan. Kaya kami po ngayon ay scuba sorero. So pag-pray niyo po kami, pag-pray niyo po ako, ang aming proteksyon at pag-iingat ng ating Panginoong Diyos. So muli, magandang umaga. God bless us all. Sa Diyos ang kapurihan. Soli Deo Gloria.